ating topic is based pa rin sa ating theme, Journey of Healing. Ang healing natin is a journey. Tuloy-tuloy ito. At yung title na ito ay, bago ko ibigay yung title na, medyo, kanina sabi ko kay Grace, nung tinatapos ko na yung mga preparation ko, sabi ko, I pray na mabigyan ko ng hustisya yung aking ipipreach ngayong araw na ito. Tapos siguro 2 or 3 times ko binanggit siya na si Grace ay nagluluto. Sabi ko, napapahaleluya. Oh, hallelujah, sana mabigyan ko ng hustisya ito. Kasi ito yung topic na medyo rampant at marami ang apektado nito. Ito yung topic na even ang Bible ay hindi tahimik. Pero hindi ito masyadong pinag-uusapan kasi minsan masyado itong personal. Especially sa mga pakikipagkapwa-tao natin. Pero ang Bible ay napakaraming examples nito from Old to New Testament na hindi natin pwedeng ikaila at hindi natin pwedeng sabihin na, ay, iba na lang yan. Sa iba na lang pag-usapan yan. Yung mga bagay nito ay dapat pinag-uusapan sa church, pinag-uusapan sa family, pinag-uusapan ng mga magkakaibigan, pinag-uusapan ng mag-asawa, pinag-uusapan ng family. Pinag-uusapan dapat ito even ng mga mag-jowa pa lang. Okay? Ang title ng ating topic ngayon is this. Healing from emotional abuse. Emotional abuse in the life of Job. Main idea. God is present in our pain and offers inner healing to those who have suffered emotional abuse, reminding us that we are not alone in our struggles. Sabihin nyo nga struggles. In Tagalog, main idea, naroon ang Diyos sa ating pasakit at nag-aalok siya ng inner healing para sa mga nakaranas ng emosyonal na pang-aabuso. Bilang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Ang emotional abuse ay maraming forms yan. Okay, I'm not talking about physical abuse. I'm talking about emotional abuse. Ito ay dumarating through words. Dumating na ba sa'yo ang pagkakataon na may nasabi sa'yo yung tao na pinagagalitan ka o kinukompronta ka at nakaramdam ka ng parang ang sakit ng sinabi? Sometimes, ang katotohanan ay masakit. Pero yung emotional abuse ay masakit din. Paano mo i-separate yung emotional abuse sa pagsasabi lang ng katotohanan? Okay? Kasi parehong masakit yun eh. Pero yung isa, positive. The truth of God. Diba? Pero yung emotional abuse, it's not positive. Next. Okay. Basahin muna natin yung verse bago natin tingnan yung ibang mga details. Sa Job chapter 22, verse 1 to 11, ang Salita ng Diyos translation. Pagkatapos sumagot si Eliphaz na taga Teman, may tutulong ba ang tao sa Diyos o kahit ang taong marunong? Kaya ang makapangyarihan Diyos kung matuwid ka. Parang may mali doon, no? Anyway, double check nyo na, baka may na-error ako. And tuloy, may mapapalabas siya sa iyo kung walang kapintasan ang buhay mo? Sinasaway ka at hinahatulan ng Diyos, hindi dahil may takot ka sa Kanya, kundi dahil sa sukdulan na ang kasamaan mo at walang tigil ang paggawa mo ng kasalanan. Next. Walang awa mo kinukuha ang damit ng iyong kapwa bilang garantiya sa kanyang utang sa iyo. Hindi mo binibigyan ng tubig ang nauuhaw, hindi mo rin binibigyan ng pagkain ang nagugutom. Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan at kadakilaan sa pangamkam ng lupa. Kapag humingi sa iyo ng tulong ang mga byuda, pinauwi mo silang walang dala. Pinagmalupitan mo, papati ang mga ulila. Iyan ang dahilan kung bakit napapalibutan ka ng patibong at dumarating sa iyo ang
biglang pagkatakot. Iyan din ang mga dahilan kung bakit nadiliman ka at hindi nakakita at inapawan pa ng baha. Now, ang context ng Job, okay? In context, ang Job ay isa sa mga unang sinulat sa Bible, na book sa Bible, at si Job ay isang character na halos kasabayan ni Abraham. Okay? At nabuhay sa, kung sa panahon natin ngayon, going back, 4,000 years ago. Medyo matagal na. Okay? And the book of Job ay, ang function nito ay dialogue. Dialogue between God and Satan. Dialogue ni Job at ng kanyang mga kaibigan. Si Eliphaz yung isa. Okay, next. At si Eliphaz na nagsalita doon, okay, word of God yun ha. Pero si Eliphaz doon, mga kapatid, in-address na si Job ng mga akusasyon. Kumbaga, yes, nasa word of God yung binasa natin, pero those are mga ill words na ang purpose ay i-down si Job. At sabihin kay Job na, alam mo, kaya ka may ganyang problema kasi puno ka na ng kasalanan. Okay? However, yung dialogue din na to ay naging ng harshness, yung pagiging magaspang at yung hindi mo nauunawaan yung sitwasyon ng taong kausap mo. Pero at plain sight, may kita natin, makasalanan ka talaga kaya ganyan ka. Pero hindi alam ni Eliphaz na kung chapter 1 ng Job ay nabasa niya, na meron naging contest between Satan and the Lord. Na si Job ay walang kalam-alam at pinagyayabang ni Lord si Job. So ngayon, going back kay Eliphaz, kung tayo magsasalita sa kanya ngayon, at kung saved man siya, pagdating sa langit, hahanapin ko to, tatanungin ko siya, saan nang galing yung pinagsasabi mo kay Job? Sabi niya, siguro aamin na siya, hindi ko pala alam yung story ni Job, ito nangyari. Ngayon, araw na to, mga kapatid, let's try na aralin, ano ba ang gustong gawin ni Lord during times of our pain? Maybe tayo yung na emotionally abused, or maybe hindi natin alam. Baka nakapag-emotional abuse na tayo. Ano ang ibig sabihin ng emotional abuse? At bakit ka nagiging sugatan ang damdamin mo? Maraming tao, sugatan, walang dugo. Pero yung damdamin, punong-puno ng sugat. Kung nakikita niyo yung picture sa Facebook, minsan na parang may isang tao na aakap ng ina-encourage niya yung kaakap niya, pero sa likod niya, puro pana. That's a picture of abuse. Pero nang-encourage pa rin siya. Ikaw ba, pag na-abuse ka emotionally, dapat ka rin ba mang-abuse ng iba dahil in-abuse ka? Or, putulin mo na yung sumpa, and then, you stop from your generation, yung emotional abuse, kahit na emotional abuse ka, at magbigay ka ng inner healing. At pwede ka bang magbigay ng inner healing sa ibang tao na hindi ka nakaramdam or nakaranas ng inner healing? Christian naman na ako. Pero kung meron kang naalalang pain in your mind, at tuwing maaalala mo yun, masakit pa rin, that means hindi ka pa hilom sa part na yon. Next. Define muna natin. In English muna ha, okay? Emotional abuse is the subtle dismantling of a soul. Okay? Parang bike na buo na dinistrong ka mo at nagkahiwalay-hiwalay. Sometimes hidden in good intentions. But identity is eroded, worth is distorted, and hearts are wounded. Rejection is encoded, okay? And the victim person's life is hideously rewritten. Okay? Pinaraphrase ko na po yan sa aking source. Ang haba ng explanation niya. In Tagalog, ay salamat, may Tagalog pala, Pastor. Ba't ka pa nagbasa niyan? In Tagalog, samahan niyo ako sa pagbasa. Ang emotional abuse ay tahimik pero matinding pagwasak sa pagkatao. Minsan nakatago sa mabubuting intensyon.
Pero unti-unting nabubura ang pagkakakilanlan, identity, nababaluktot ang halaga ng sarili, self-worth, nasasaktan ang puso, broken heart, at ang buhay ng biktima ay muling isinusulat sa paraang masakit at mapanira. Pwede pa bang i-reverse ang isang tao na karanas ng emotional abuse? Yung sinabihan ka na, bio ka, tatanda ka ng walang kwenta dahil ganyan ka. Yung ganun mga sample na words. Pwede ba bang i-reverse iyon? Can you reverse those curses and reap the blessing ng Panginoon? Paano kung ikaw naman yung nagsalita ng mga ganun? Pwede pa bang bawiin? Pwede pa bang masolusyonan? Let's talk about mga kapatid. Next. 2 questions ang pag-uusapan natin. At ito lang yon. At ibabase natin to doon sa sinabi ni Job. Ni Eliphaz kay Job. How does emotional abuse happens? Happen. Happen lang Okay, pakitanggal lang please. How to deal with emotional abuse. Aalis tayo dito mamaya na hindi ka condemned. If you will be humble and teachable, may something na hihilumin ang Diyos sa puso mo ngayon. And even as I talk, and then you sit down and listen, ang Holy Spirit, I really believe this, maybe pinapatungan niya ang iyong ulo, ang iyong dibdib, and then hinihilom niya. Makakaramdam ka ng kagaanan habang nakikinig ka rito because I know yung word na sinasabi natin dito is from the word of the Lord at ibabalanse natin, uriratin natin, and then uuwi ka na hindi luhaan, kundi may courage para iayos yung mga bagay-bagay. Ang tanong, gusto nyo ba yon? Pakitaas ang kamay. Yung gusto yon. Ayo. Matalino na. Okay, first question. How does emotional abuse happen? Paano nangyayari yan, Pastor? O nga no. At habang sinasabi ko ito, pabalik at forward, backwards kayo sa panahon ng pagkabuhay, nung simula kayo nagkaisip. Okay? Number 1. Paano nangyayari? Emotional abuse strips dignity and identity. Paano ito nangyayari? Kapag yung identity mo ay, ang tawag doon, ni-strip, kinukuha sa'yo. Basahin nga natin yung verse. Verse 22, verse 1 to 4. Sabi dito, Then Eliphaz the Temanite answered and said, by the way, word of God dito I've seen some people kinote ang Job. Nung dinouble check ko, yung pag-quote niya ay parang kung sa New Testament, who's this? Si Judas Iscariot ay nagpakamatay. At kinote niya yon na parang, pwede magpakamatay. Parang ganoon ang dating. Dito, may kita natin na si Eliphaz ay may magandang intention. Kaibigan siya ni Job together with their 2 friends. 4 sila. Habang si Job, habang si Job ay nakaupo, dismayado, basag, ang buong katawan. Yung 3 na to ay isa-isa nagsalita. At sa chapter 22, it's time ni Eliphaz. At yung pagsasalita niya, it's emotional abuse. Bakit emotional abuse yung pagsasalita ni Eliphaz? Kasi sabi niya, Job, umamin ka na, makasalanan ka talaga Kaya nangyayari sa'yo yan. Pero ang tanong, alam niya ba yung background? Kaya minsan, yung pagsasalita natin na hindi natin alam ang buong story and then out of our burst of emotion, bigyan natin sabihin yung mga bagay-bagay na ito and then later on, hihingi natin ng sorry kasi mali pala. This is what happened kay Eliphaz. Si Job, nung una ginagalang nila kasi mayaman si Job sa kanila, successful si Job sa kanila, okay ang family ni Job, pero nag-down ang buhay ni Job, spiritually, siya'y inatake, hindi alam nung 3, hindi rin alam ni Job. Ang tanong ni Job, Lord, pwede mo explain sa akin, ano nangyayari sa buhay ko? At tahimik si Lord. Naku, anong gagawin mo pa ganon? So, ang emotional abuse ay yung tatanggalan ka ng dignidad sa pagiging tao. Diba?
at tatanggalin ka sa pagiging tao. Alam mo, hindi normal yan eh. Yung normal na tao, ganito lang problema. Ikaw, ganyan ang problema mo. I think hindi ka tao. Parang tipong gano'n ang gustong sabihin. Tingnan mo yung example. Sabi niya, can a man be profitable to God? I mean, may pakinabang ka ba sa Diyos? Is it any pleasure to the Almighty if you're right, if you're in the right, or in the gain to him, or gain to himself if you make your ways blameless? Job, kung namumuhay ka, kung yung pamumuhay mo may pakinabang sa Diyos at yung pagiging matuwid mo may pakinabang ang Diyos. Pero actually, Job, sabi niya, it is for your fear of Him that He proves you and enters into judgment with you. Yung feeling mo, may takot ka sa Kanya. Next. Nandiyan lang pala yan. Yung tanong na ito is something na out of nowhere ay basta na lang nagsalita at hindi chinek yung salita. Ang question ni Job, ni Eliphaz dito ay tungkol kay Job na, Job, actually, wala ka namang pakinabang sa Diyos. Feeling mo, matuwid ka, wala ka namang pakinabang sa Diyos. Parang totoo na parang hindi ah. Tapos down na down ka. Tapos, physically, hindi ka okay. Tapos ganun ang words na maririnig mo. May hustisya ba doon? Pangalawa, how does emotional abuse happen? Spiritual, no, not second question. How does emotional abuse happen? Una, emotional abuse strips dignity and identity. Spiritual accusations deepen emotional wounds. Merong spiritual, kasi spiritual pinag-uusapan eh. Inaakusahan nung tatlo, especially in Eliphaz, si Job. At ang sabi niya, is not your evil abundant? Job, ang dami mo na kasing kasalanan kaya nangyayari sa iyan. What? At sabi niya, walang katapusan ang iyong paggawa ng masama. At nadamay pati yung mga kapatid ni Job, at even yung mga pananamit ng ibang mga tao, at even yung pagbibigay niya ng tubig at tinapay sa mga, hindi pagbibigay ng tubig at tinapay sa mga gutom, even yung pangangamkam niya ng lupa. Sandali, nasan sa story yun? O baka hindi lang natin alam. Pero again, yung words dito is so heavy na even hindi lang siya emotional, kundi pati spiritual. Abuse na. Okay, bago ako masyadong maging emotional. Okay. Kapag ikaw ay kinonfront ng mga unjust accusations, that's emotional abuse. Okay? Number 3, sagot dun sa unang tanong, God intensifies the pain. Ayan, paulit-ulit lang sinasabi ni Eliphaz. At ang sabi niya rito, so that you cannot see and a flood of water covers you. Kumbaga parang, alam mo kaya tahimik si Lord sa iyo kasi ang sama-sama mo na. Paraphrase. And sometimes, ang emotional abuse ay babatuhan ka ng guilt feelings at iiwanan ka sa ere. Yan ang emotional abuse. Pagkatapos sabihin sa'yo, sinabon ka, hindi ka binanlawan. That's emotional abuse. Andiyan ba kayo? Naging victim ka na ba ng ganyan? Or sa isang banda, naka-victim ka rin ba dahil sa mga ganong gawain? Mga kapatid, ang sabi nga ni James, death and life is in the power of the tongue. Nakakapagsimula ng sunog sa maliit na sindi lang. At ang malaking barko ay namamaniobra ng maliit na timon. That's the power of the tongue. Pwede kong pag-awayin ang magkaibigan,
pwede kong siraan ng ibang tao at makita mo siya, wala ka pang kaalam-alam, pero alam mo na yung iisipin mo, ay, sabi na ganito yan. Okay? Ang pagchichismis is one of the way of doing emotional abuse. Naging biktima ka ba? O nakabiktima ka? Whichever, mga kapatid, you need to know this. Kasi part yan ng ating ihingi ng tawad. Hindi pwede na sa church, ikaw ay umaawit ng hallelujah, pagdating sa labas, nagmumura ka na. Hindi pwedeng pinupuri mo ang Diyos dito sa church o pag ikaw ay nagpipray, pero pagharap mo ang tao, binababa mo siya. Hindi pwedeng magsama yun according sa Bible. Kapag nangyayari yun, may something na sa kasuluk-sulukan ng puso mo hindi pa nadideal. And sometimes, being right na sinasabi na masabi lang ay nagiging way para magkaroon ng emotional abuse. Totoo naman talaga yun. Halimbawa, may isang bata, ang intelligence niya ay napakababa. Ang tagal niya pumick up. Sinasabihan mo siya ng ganito, ito kasi yun. Dapat aralin mo to. Ang bagal niya pumick up. Anong gagawin mo? Sasabihan mo na ba siya, alam mo, talagang biyo-biyo ka eh. Manak sa tatay mo. Hindi ka to sa lahi namin, matatalino kami. Sa tatay mo. Or baliktad. Mana ka sa nanay mo, hindi ka to sa lahi namin, mga matatalino ka. Diba? So nadamay pati yung mga pamilya na may pamilya. Yun pala, yung bata ay nabubuli sa school. Kaya hindi nakapag-aral na mabuti. Ako naniniwala ako, walang taong bobo, mga kapatid. Meron tamad mag-aral. Okay? Kasi intelligence is by level. Ito matalino, ito matalino lang. Pero pareho silang matalino. Pero katulad nga sabi ng teacher ko, pumasok lang kayo lagi, papasa kayo. Di ba? Pero may iba naman, sobrang talino, kahit di pumapasok, tumataas ang grades. Dahil matalino talaga eh. Mali din naman yun. Pero emotional abuse is rampant. Di ba? Yung simpleng joke lang eh. Minsan ng half meant yun. Itong si Eliphaz, napapaisip ako at iba pa niyang kaibigan, alam mo yung parang alam na alam niya yung sinasabi niya. Kahanga-hanga yung confidence ni Eliphaz. Alam mo, Job, makasalanan nga kasi Job. Okay? At somewhere sa Job, mababasa niyo rin doon na parang hindi katulad namin. Ay di wow. And it happens to families, it happens to churches, it happens sa government. No wonder maraming taong sugatan. No wonder na even yung sugat ng mga tao dahil may nakita siyang Christian na hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, feeling niya si Christ ay ganun din. Hindi ibig sabihin yung Christian ay palpak na ang Christ. Parang ganito yan eh. Kung ikaw ay gumanap ng Jose Rizal at mali ang pag-portray mo kay Jose Rizal, mali na ba si Jose Rizal? Hindi, nag-portray ka lang. Iba si Jose Rizal sa'yo. Same is true sa mga Christian. Ikaw ay believer ni Christ. Nagkakamali tayo. Ibig ba sabihin si Christ ay nagkamali din? Nagkamali ka? Dapat ko bang i-reject si Christ dahil ang Christian ay hindi namumuhay ng tama? No, i-separate mo yung tao kay Jesus Christ. Huwag kang tamarin umattend ng church dahil may Christian na hindi namumuhay. Ikaw ang lugi, hindi siya. Right? Ayoko na maging Christian. Kung hindi dahil sa mga Christian na sana ako. Yun ang words ng isang taong sugatan. Pangatlo, ano ang nagiging nangyayari kapag may emotional abuse? Yung pananahimik, it intensifies. Ibang words dito ay isolation.
kung dati nakakausap mo siya, ngayon masyado na siyang tahimik, there must be an abuse na nangyari sa kanya. Okay? Kung ikaw naman yung na-abuse, parang feeling mo ayoko na magsalita kahit kanino. Kasi i-judge lang nila ako. That's a sign na ikaw ay sugatan. Ang sabi ni Eliphaz, you have set widows away empty. At yung dulo, tingnan niyo yung dulo. Overwhelms you darkness so that you cannot see, and a flood of water covers you. Yung pain na nakikita ni Eliphaz, which is good. Nakita niya yung pain ni Job. Pero yung words ni Eliphaz ay hindi para i-encourage yung nasa pain, kundi para i-down yung may pain. Alam mo yun, yung nadapa na tapos tinadyakan mo pa. Okay? O kaya minsan pag sa basketball, pag natumba yung kalaban mo at di mo type siya, tutulungan mo siya pag inabot niya na sa yung kamay mo, tsaka lalayo ka sa kanya. Diba? Pangasar. Sometimes, mga kapatid, when we let others down and then hindi mo sa tinulungan, you're part of the abuse. Okay. Sana may hustisya na nasasabi ko ang mga bagay-bagay. Job cries out but perceives no response from God. At according kay Eliphaz, kaya tahimik si Lord sa'yo kasi ayaw niya na sa'yo dahil makasalanan ka. What? Saan ang galing yan, Eliphaz? Pagdating sa langit, hanapin ko talaga to eh. Tatanungin ko sa kanya, nagsisi ka na ba sa pinagagawa mo? Okay? Unless na hindi siya sa langit, ha? Okay, papasama ako kay Myrnard. Myrnard, hanapin natin si Eliphaz na ito. Talagang kawawa si Job sa kanya noon eh. Okay? Now, ito ngayon yung pangalawang part. Kanina, ang pinag-usapan natin ay how does emotional abuse happen? Ito naman ngayon. Yan. How to deal with emotional abuse. Ikaw man ang na-abuse o nang-abuse ka, let's see. Okay? One way or the other. Number 1. Recognize its quiet cruelty. Okay? That, kulang, emotional abuse does to a person. Dapat ma-recognize mo muna, may nangyayari bang emotional abuse? Ako ba emotional na abuse? Ako ba ay emotionally ina-abuse? Kung ikaw ang na-abuse, identify mo yun. Kung ikaw naman yung na-abuse, dapat makita mo rin, meron bang abuse na nangyayari? At kung ikaw yung na-abuse, don't fight the abuser with the same abuse. Don't play their game. Pag sinabayan mo sila sa laro nila, at lalo kung expert sila doon, talo ka. Anong tamang on your part, recognize mo muna. Ito bang naririnig ko, okay, ay correction with love according to the truth? May kasalanan ako, kinukompronta ako ng kapatid, ng kamag-anak ko, ng kaibigan ko. At sinasabi niya, bro, napansin ko na talagang tahimik ka at meron ka bang gustong sabihin, baka may problema ka. Emotional abuse ba yun? Or tinatanong ka pa lang kung anong sitwasyon? I think that's concern. Pero kung walang tanong na nangyari, alam mo ba't ganyan nangyayari sa'yo? Kasi, lumalayo ka kay Lord. In a way, totoo siya, maaari. Pero in a way, hindi ka pa nagtatanong. Okay? You're jumping to conclusion. So, ang number 1 na ito, i-recognize mo muna. Alam nyo ba na ang hirap i-recognize ang emotional abuse? At sa dami na nakausap ko, after some years pa nila na-realize na sila ay I've talked with some younger men and women at mga nasa 30s na at nung nasa company ako, dami ko nakausap na gano'n. Sabi niya, na-realize ko, Pastor, nung maliit pala ako pala emotionally. Yung kausap ko siya nung nagtatrabaho na siya, more than 30 years old na siya, 35 kung hindi nagkakamali. After, minus natin yung teenage niya, so 20 years bago mo na-recognize. Kaya nga, ang number 1 dito, how to deal with emotional abuse, i-recognize mo siya.
Hindi i-recognize, wow, let's welcome emotional abuse. Hindi yon. Kundi identify mo. Are you the one or are you the one receiving or are you the one na nagbibigay? Ay hindi, gusto ko lang kasi sabihin sa kanya, Pastor. Remember, kapag ang katotohanan ay maling sinabi, kahit tamang intensyon, hindi nagiging tama ang resulta. What you say and how you say it, that's the pattern na gusto ng Panginoon. Hindi enough ang good intentions. Maraming good intentions sa Bible na nirebuke ni Jesus Christ. Lord, ayokong over my dead body, sabi ni Peter. Okay, salita ko na lang to ha. Hindi ko papayagan na patayin ka at saktan ka ng mga tao na to. Ano sabi ni Jesus Christ? Wow, talaga si Peter, ang bait. Ang ganda ng intention niya. Approve ako dyan, Peter. Pag-pray natin yan sa Diyos Ama. Hindi. Ang sinabi ng, kaya Raul, ang sinabi ni Jesus Christ doon kay Peter, lumayo ka sa akin, Satanas. Si Peter, Sandali, saan? Good intention. Pero kay Christ, hindi pasado. Iwawala ako niyan sa mission ko. Pero that's not emotional abuse din naman. Pero it's telling yung outright, yung kamalian. Hindi ina-abuse ni Christ si Peter na si Peter yung Satan. Hindi si Peter ang kausap ni Jesus nung sinabi niyang, get behind me, Satan. Ang kausap ni Jesus ay yung spirit na nagmamanipulate, nagkokontrol kay Satan. Gets nyo? Number 2. Okay? Require healing through compassion and guidance, not condemnation. Kung concerned ka talaga sa tao na yon, ayain mo siya to go through inner healing. Receive inner healing. O, di ba? Give inner healing. Pakibago nga po, please. Receive inner healing. Give inner healing. You cannot give what you did not receive. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin sa tao, kung ikaw ay taong grasa, hindi mo pwedeng sabihin sa tao na lalakad na madumi, alam mo, tulungan kita, dapat ka maligo at dapat ayusin mo ang mukha mo. And then pagtingin ng tao sa taong grasa, hindi kaya ikaw yung mas kailangan maligo? Pero, kung maisanta, balik na rin natin, talagang fresh at talagang maayos yung pananamit at maayos yung hygiene. At may nakitang taong grasa at concern siya. Alika, may tubig doon at nakaimbento ang tao ng sabon, makapangyarihang sabon. Tara! Katulad nung dati, napunta kami sa Dumagat. At yung hygiene nila doon ay walang gin, high lang. Talagang kakaiba. And I was, I don't know, mga 19 or 20 ako nung mga panahon na yon. Sabi nung pastor ko, alika, samahan mo ako. Saan tayo punta? Sa Dumagat, sa bakasyon, blah, blah, blah. Tapos, sabi ko, masarap ba't ang dami mong dalang shampoo at sabon? Sabi niya, tuturuan natin silang maligo. Sabi niya, yung mga lalaki lang So yung mga kabataang lalaki at yung mga hindi na masyadong kabataang lalaki, niyaya namin sa ilog. Ligo tayo! Ligo kami. Okay, tampisaw at lahat. Okay? And then nung nandun kami, sabi ni pastor, sabi niya, okay, may tuturo kami sa inyo. Tuwan-tuwa sila. Ano yun? Naglabas ng sabon at ng shampoo. Okay? At nag-shampoo kami, lahat kami, okay, ganito mag-shampoo, okay, wag kuko, yung daliri na, okay, ganito magsabon, okay, ano mo, okay, kung may makukuha kayong bato dyan, maghilo tayo. So habang nag-ano kami, nag-example yung pastor, and then, that's it. And then we enjoyed. At tuwan-tuwa sila. Next week, pagpunta nyo rito, dala uli kayo ng sabon, ha? Okay, pero yung iba, alam na nila yon, pero may iba talaga doon na parang ayaw. Pero ganun pa man, mga kapatid, yung mga taong nakaranas ng emotional abuse, they need people to guide them, to help them, at magkaroon ng compassion. At hindi sila i-judge. Hello? Sabi ni Jesus Christ, the world will know that you are my disciples if you love one another. Yung sugatan, wag natin tadyakan. Yung nanunumbalik, i-welcome. At wag natin harangan yung mga nanunumbalik. Wag yung manumbalik yan. Panggulo lang yan sa church. Hindi natin pwedeng sabihin yun. How to deal with emotional abuse?
Number 3, remind Christ for healing, for truth, and for transformation. Ang tinutukoy dyan is guidance and accountability. Yung tao na nakaranas ng emotional abuse, na tinutulungan mo na nakaranas din ng emotional abuse, one way or the other, anong gagawin natin? Gawin natin siyang accountable. I mean, na-abuse ka, wala kang control sa ugali at sa pananalita ng ibang tao. Pero bro or sis, ikaw, may control ka. Huwag mong sabihin na, ay, kasi naasar ako kasi siya pang-asar. Hindi. Pang-asar man siya o hindi siya pang-asar, huwag kang maasar. Yung pang-asar niya, hindi mo makokontrol. Lalo ko yung mga emotional na abuse, nang-abuse din eh. Hurting people, hurt people. At kung ikaw ay tatanggapin mo yon, take time. Meron ka rin sasaktan later on. So you need to stop here. Yung emotional abuse sa akin, it stops here. At even ako, hindi na ako mag-emotional abuse. At verbally and emotionally, I will be an encouragement. Gets niyo ako? Amin ba? Again, we're talking about joy here. In conclusion, again, a conclusion. Meron pala. In conclusion, tulungan niyo ako sa pagbasa. Okay, 1, 2, 3. Okay, stop muna dyan. Christians and other people should recognize the importance. Yan ang pag-type ng isang taong inaantok, di ba? Christians and other people should recognize the importance of understanding healing from emotional abuse. Ang i-master natin, not the emotional abuse, kundi ang healing. Ngayong araw na to at ang linggo na to, itry mong mag-record. If you are go sa challenge na ito, itry mong isulat yung mga nasasabi mo na hindi maganda, na bigla ka napapaisip, ay, hindi pala maganda yun. Sulat mo. And at the end of the week, tingnan mo lahat yun. At kung kailangan mo mag-repent ka. At isulat mo rin yung mga pangalan ng mga tao na na-encourage mo. Na parang gusto mo na siyang sampalin kasi ang kulit. Pero yung pala, kailangan niya lang na may nakikinig sa kanya. Diba? At least meron kang isang kaibigan o kakilala na kailangan mong tabihan, pakinggan, and then, kumusta ka na? At kung ikaw ay takot sa tanong na kumusta ka na, huwag kang matakot doon. At huwag ka rin sumagot lang ng okay. Sabihin mo na, hindi ako okay. Masama loob ko. Kanino? Ganito. Saan? Ito kasi nangyari. Kasi kapag honest ka, mas mahihil ka. The moment na sabihin mo na nag-flare up ka and then sabihin mo okay ka, hindi match. Right? So, kung Christian ka talaga, Christ must lead you. Have compassion. Sometimes yung hindi pagpatol sa mga tao is compassion na. Amen? Parang feeling mo, ang dami niya nang ginawang mali sa akin. Antay niya. Gaganti ako. That's not Christ-like. Timing lang ako dyan. Okay? That's ang tawag dyan ay inner vows. It's dangerous. Kapag hindi ka pumatol, you're being kind to the person. Hindi ka niya naisahan. Actually, panalo ka. Huwag kang tumulad doon sa isang medyo may sayad. Sabi niya, naisahan ko yung tindera sa palengke. Ay, bakit? Sobrang sukle? Hindi. Bakit? Dahil sobrang nakuha mong produkto? Hindi. Naisahan ko siya. Bakit? Binayaran ko siya. Hindi niya alam. Hindi ko kinuha yung paninda. Malalim, talagang napapaisip kayo, no? Ibig sabihin niya, delayed reaction, yung iba parang nag-iisip pa eh. Naisahan ko yung tindera dahil nagbayad ako, pero hindi ko kinuha yung kanyang paninda na binili ko. Parang ganito din yan. Sa isang driver, sa isang pasahero sa jeep, 3 beses nakasakay in 1 week doon sa jeep na yon. 2
2 times, sobra ang sukli sa kanya dyan. Pinabayaan niya. Pangatlong sakay niya, kulang na ang sukli ng driver. Nagalit siya. Alam mo, yung unang 2 mong pagkakamali, pinalampas ko eh. Pero ngayon, hindi ko napapalampasin tong pangatlo mong pagkakamali. Something is wrong sa atin kapag yun ang iniisip natin. Kapag parang feeling mo na isahan ka dahil hindi ka pumatol. Hindi. Nakaisa kang punto sa Panginoon. Hello. Pag hindi mo pinatulan yung mga nagwawala, may point ka kay Lord. Patulan mo sila, big time, at kalimutan mo muna ang Christian ka. Si Lord iiling-iling. Sayang. Chance mo na sana yung maging ilaw at asin sa sanlibutan. Pero ganun pa man, no condemnation mga kapatid. This day forward, ayusin na natin. Be accountable. Huwag mong isisi sa iba yung iyong pagkakamali. Ask God for help. Ask people for help. Talk to somebody. Huwag mong solohin. There is wisdom in the counsel of many. By relating Job's experience to modern struggles, we can encourage individuals to seek God's love and healing amidst their pain and confusion. I think may Tagalog siya. Meron ba? Wala pala. Hindi ko pala na Tagalog, o di ba? O nga, hindi ko na Tagalog. Sino dito ang nakarelate sa ating pinag-usapan? Sino dito ang may kaibigan, kakilala, na sa palagay mo ay nakaranas ng emotional abuse? At least isang kakilala mo. Can you think of 3 names ngayon ng kaibigan mo na pasok sa qualification na yon? 3 names. Pakitaas yung kamay niyo, nakaisip na ng 3 pangalan. 3, 2, 1. O sige, kahit isa na lang. Meron. Maybe this week, kailangan mo siyang kausapin. Maybe for the next 1 month, tutukan mo siya. If you think, ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa Kanya. If not, ask for help. Amen ba? Andiyan ba kayo? Again, emotional abuse is real. But God is present in our pain and offers us inner healing from our emotional abuses. Let's close our eyes and let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, sa oras po ito, we are praying, Lord, na